Yes. Sabi nila, baka itong Jonathan Morales daw, who appeared in the Senate, involved in plot at House BBM. Nakakonect niyo ba yun? Anong pagkakakilala niyo po dito sa Jonathan Morales? Hindi sa kanya in particular, but ang nakuha namin impormasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the ouster plot laban kay President Marcos. Pero ano po ang papel ni Jonathan Morales doon sa... Palagay ko kasama na yan, kasi siya yung pinakang bida dito sa hearing ni Bato Wala namang kasaysay-saysay yung hearing na yan. Issue ng isang vlogger ng Maka Duterte na binigyan niya ng platform, no? Sa Senado, nilagay niya sa mainstream media at pangatlong hearing na ngayon, pero alam mong pilit na pilit Talagang part lang ng agitation phase ito. Nang sa gano'n, naghihikayat sila na magalit yung taong bayan at gano'n din, mahikayat nila yung mga active members ng Sandatahang Lakas para sa kanilang ouster plot. Gano'n po yung naagit natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent, are there other info na meron kayo tungkol sa kanila? Meron tayong mga dating kasama na nasa PIDEA. Wala namang remarkable about this person, pero ang nakikita natin highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung confidential informant mo? Yun lang yun. Kahit sabihin niyang mag-request siya na executive session, sabihin niya na sa ganun, malaman kung sino talaga ang source niya doon sa kanyang planong operation laban kay President Marcos. Hindi niya masabi. That's impossible. No? Yun. Sir, is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya din sa box? Yun na nga. And may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo. Highly suspicious yun. Kasi kung neutral informant o resource person, dapat hindi ganyan. Hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudungisan yung intention mo. Sir, hindi ba medyo ironic yung yung Scarborough Shoal, yung pagbenta, yun yung ina-accuse sa inyo, pero at the same time, yung sinasabing gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic po yun? Yun na nga po, no? Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yun ang kompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippines Sea. Pero sir, may info ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion na yan kasi nag-umamin na yung Duterte camp, but umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists at kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa.